Alright, sa oras po naganap ng alas 12:31 na po ng tanghali. Ngayon pong araw na ito ng Huwebes. At speaking of tanghalian, pag-usapan po natin ang ating pong numero unong star kapag may kainan, of course, kanin, bigas. Yan po ang atin pong kasalo kapag may kainan ng bawat pamilyang Pilipino para magbigay ho ng kanilang karagdagan pa mga opinion. Hinggil nga po dito sa pahayag po ng pamahalaan. Actually dito, kanina binabasa ho natin, ito pong 20 pesos ko na kada kilo ng bigas. Target ho itong palawigin ng gobyerno at ipatupad sa buong bansa. Ito po'y ayon sa Presidential Communications Office, ayon kay PCO Undersecretary Claire Castro. Kanina lamang po ito bilang direktiba po ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa kabilang linya po natin ang Grains Retailer Confederation of the Philippines o GRECO, ng kanila pong tagapagsalita na si Ginoong Orly Manuntag. Magandang tanghali po, Ka Orly. Welcome po muli sa DWIC Channel 23. Drew Nasino po, Ka Orly. Yes, magandang tanghali po. Opo. Sa inyo po lahat po ng napakinig. Salamat po, Ka Orly. At nananghalian na ba kayo? Hindi pa po. Ay, hindi pa. Ito, after natin pag-usapan itong bigas, sigurado, ewan ko lang kung makakaubos ka ba ngayon ng kanin. Well, anyway, Ka Orly, batid naman natin na nakarating na sa inyo itong balita na ito na pursigido po at ipatutupad. Actually, sisimulan na ho sa Visayas ito pong pagbebenta ng 20 pesos na bigas. Ka Orly, ano pong reaction po ninyo dito sa move po na ito ng Department of Agriculture? Alright team, we're transitioning to FLAC, but tasks are still going to be on Bullfrog. Did nobody see my poppycock post? There was no clappy claps on it. Make sure you track your time on... Ito namin kasi po announcement po ng gobyerno, Pangulo, Secretary. Ipatutupad. Actually, sisimulan na ho sa Visayas ito pong pagbebenta ng 20 pesos na bigas. Ka Orly, ano pong reaction po ninyo dito sa move po na ito ng Department of Agriculture? Ito namin kasi po announcement po ng gobyerno, Pangulo, Secretary, regarding po dito sa Visayas region. 6, 7, 8 region sisimulan po ito. So, nakita naman namin, lalo na siguro sa panahon po ngayon, kailangan sa kababayan natin, siguro po meron po target efficiency. Malamang sa PWD, seniors, o yung mga paralyzed bayan natin talaga, kasi kung isusupply naman natin sa mamamayan, Opo. baka hindi naman kaya. So, yun ang nakita siguro ito doon sa mga talaga na kababayan natin. Teka, para makatulong sa gobyerno. Asa labas ka ba, Ka Orly? Nasa labas ka ba? Medyo dito po. choppy. Medyo ikot kang konti para medyo yan po, yan. Opo, yan. Go ahead po, Ka Orly. Ayun, ano namin siguro dito, wala namang papong details na nakalabas. Siguro nakita namin dito yung target beneficiary. Sa seniors po ba ito, sa PWD, sa mga kababayan po natin talaga na mga members po ba ng Orpis. Pero nationwide daw sabi, Ka Orly. Yun, siguro po, antay natin ang guidelines. Kasi po kung isusupply po ito nationwide, medyo malaki pong budget na uubusin. Given po ito ay... At hanggang 2028? Opo, subsidy po ito ng gobyerno. Palay po ngayon is nasa 19, 20 to 21 po ang kilo. Ito po, bigas na at 20 pesos per kilo. Ang supply po na nabanggit po, ang tax ng NFA po is nasa 358 metric tons. 350? Yes, ang pangangailangan po kasi natin per day po nasa around 35,000 tons. Per day? So kung ito ay 358, divide natin ito sa 35,000, siguro nasa around 10 days lang. Mapatutupad ito sa buong Pilipinas. So siguro nakita namin dito may target market
para hindi naman masamantalan ng iba nating kababayan. Alright. Pero sa tingin nyo, ito ay achievable, feasible, smart idea, di ba, Sir Orly? Nakita po natin ito yung naipangako ng ating Pangulo bago sa Manalo way back kampanya. Parang campaign promise na ngayon nila sila sa katuparan para mapagbigyan yung mga kababayan natin at 20 pesos. So ito nga po yung isang po namin suggestion, kasabay po dapat ito ng pagbebenta po ng 20 pesos, kailangan po mapaigting natin yung cluster farming. Yun. Na nakikita po namin sagot para po tumaas ang rice sufficiency level po natin. Sa ngayon po kasi nasa 78% pa lang yung ating pong rice sufficiency. Meaning, sa kada 100 taon na kababayan natin, 78 lang yung kaya natin kunin sa lokal na tanim po natin. So, yung 20% is kailangan natin talagang pagsumikapan through cluster farming at iba pang ayuda na galing sa gobyerno para maitaas po natin yung production po natin. Opo. Mapababa natin yung lower production po natin cost. Ka-Orly, ang pangamba ng ilan natin mga kababayan, lalo yung mga, of course, lahat naman tayo consumer ng rice, ano yung magiging quality ng 20 pesos na bigas? Ayan, isa po yan siguro sa dapat wala pa po sila yata siguro ito po yung local rice po natin, na po ng National Food Authority, well-built po. Pero syempre, mas maganda na ang gobyerno po natin mismo ang sabi po para po sa quality po na to. Yun. At kami naman po sa hanay po ng mga grain retailers, nakahanda po kami tumulong. Kung papadaanin po ba ito para pabili sa mga retailers, may target beneficiary, nandiyan naman po ang GRECO for 39 years. Katulong naman po kami ng National Food Authority. Opo. Ka-Orly, although next week mag-i-start sa Visayas itong pagbebenta ng 20 pesos na bigas para ho sa mga kababayan ho natin na kumbaga nasa laylayan ho ng lipunan. Hindi ho ba ito makakaapekto sa iba pong mga retailers? Baka may kikitain pa ba yung iba? Yung mga magsasaka, of course, aangal dito ang mga farmers natin. Ito nga po yung isa namin din panukala na through din po sa PRISIC, yung Philippine Rice Industry Stakeholders Movement. Sabi nga din po na mga nakaraan po namin na pagpupulong sa DA na magkaroon po ng, kung meron po tayong MSRP sa bigas, meron po dapat tayong minimum selling price naman sa palay. Para hindi po mabarat, hindi naman po malugi ang ating mga kababayan magsasaka. Kasi na ngayon po, nakabalitaan natin, bumagsak daw ang presyo ng palay. So tatamaan yan directly farmers natin. So kung itataas po nila, merong minimum, sasabihin natin, o hindi pwede magbenta ang farmers below 20 pesos kasi malulugi sila. So ito nakikita natin, pwedeng tingnan po ng gobyerno, ng DA, para naman matulungan natin kasi may adverse effect po yan. Kung nagbebenta ang gobyerno ng 20, syempre po may tatamaan po tayo, yung private sectors po natin, nagtitinda, nagtitingi. Di po ba? Kasi yung competition, hindi natin maiwasan. Maraming bibili siguro sa 20. Pero nailinaw naman na ito ay 10 kilos lang yata po per week or 40 kilos per month. So pagka ganun po siguro, sino-sino lang makakabili. Di po ba? So nakikita namin, meron siguro tong target beneficiary. Hindi siguro po para sa lahat nating kababayan na gustong bumili ng 20, baka po hindi ma-supply pangkalahatan. Di po ba? How about naman yung mga nasasabat na mga smuggled? Pwede bang i-konsumo? Siguro po, nasa panig na po yan ng gobyerno. Kung po yung kanilang disposition. Kung meron po ba tayong smuggled na rice,
Nasa disposition po ng gobyerno yan kung i-auction po o ipapiligay po. Nasa gobyerno po yan. Sa panig po ninyo, Ka Orly, ano ho ang iba pa ho ninyong mga panawagan bago ho ito tuluyang ipatupad? Ang target ho, nationwide until 2028. Yes po. Una po, nandito po yung Grain Retailers Confederation para po tumulong po sa gobyerno, lalo na sa DA, para maihatid po itong murang bigas ng mga kababayan po hanggang 2028 po. Pangalawa, yung aming suggestion, taas po yung presyo po, o takda po yung minimum presyo po ng palay para sa ating farmers para hindi sila maramdaman na panulugi po sila. Pangatlo po, yung patupad po natin siguro yung cluster farming. Recently po, nagkaroon po na ang DA kahapon po dyan sa Palawan area with other private sector and the DA para nga po sa cluster farming at maitaas po natin yung rice sufficiency po ng ating mga na ating pong harvest. Sa kasalukuyan nga po ay nasa 78. Kung ito'y maitaas po natin ng 85, 90 hanggang 95 po, napakaganda po niyan bago matapos po siguro yung 2028 mababawasan po yung ating importasyon ng bigas. Pati yung subsidy. At makatutulungan po natin lokal po ng mga kapitaka. Pati yung subsidy, no, Ka Orly? Tama po. Baka po magkaroon po ng magandang mga kahinatnan ng subsidy po. Oo. Kailangan yan, lalo yung mga makinarya, yung mga... Post-harvest facility po. Yes, post-harvest facility. Processing, everything po. Lalo na po yung gagamitin nila sa pagtatanim, yung mga hard fertilizer po, seeds. Yun po yung mga kailangan po yung mga pakitaka na maibaba po yan upang makasabay po tayo doon sa ibang mga bansa na nag-export po ng bigas, kagaya ng Vietnam, Thailand, na sa atin po nag-aral sila nung araw sa Erie. Ka Orly, ako, curious lang ako kung gaano ba kalaki o gaano karami yung mga storage facilities natin. Yan ba ay, majority ba niyan ay nagmamay-ari ay private? Ilan ba yung hawak ng government? Let's say NFA, ano ba mas marami? Yung private o yung sa NFA? Nakikita po namin mas marami po ang nasa private sectors kasi po ang NFA naman is nung panahon po talaga ng NFA na sila naman pamimili ng palay, ina-store nila. Ngayon po kasi ang stock po nila is nasa 358 metric tons. Medyo malapit na raw yata puno. So, ibig sabihin yan, kung 358 metric tons yan, mas malaki po yung hawak po ng ating pong private, mga millers natin, mga palay traders natin. So, nasa ganun po yung scenario po na nakita po natin. Alright, nako. Sige po, Ka Orly, sa mga susunod na episode, hanggang sa tuluyang ipatupad itong programa na ito, aming kayong aabalahin, Ka Orly. Maraming salamat po sa susunod po muli. Magandang tanghali po. Opo, maraming salamat po sa invitation. Salamat po. Salamat po. Sa ulitin po. Yan, pwede na ho kayo mananghalian, Ka Orly. Salamat. Magandang hapon. Si Ginoong Orly Manuntag ang tagapagsalita po ng Grains Retailer Confederation of the Philippines.